Kung sinabi ni Erwin Tulfo, anong dahilan niya? Kung sincere ka talaga and para maging credible ka, gusto mo tumulong sa gobyerno, isuli mo yung mga ninakaw mo. Yun dapat. But then what do you make of Senator Marcoleta's statement wherein he has a point here that it is not required under the law to apply for state witness? Sinabi ni Senator Marcoleta, restitution will be decided by the courts. Tama naman yung Ms. Karen, I don't disagree with that, what Senator Marcoleta said, di ba? Pero yung sinasabi ko lang naman, the DOJ, the Secretary said, baka pwedeng pakiusapan natin na parang kung sincere ka doon sa pagtitistigo, isoli mo yung mga ninakaw mo. Besides, sabi niya, yun na din, sigaw ng taong bayan. That's what I was saying. So, parang the Secretary was saying, voluntarily, you surrender it. Kasi Ms. Karen, kung titignan mo, let's look at this. Magiging state witness ka. And if you become a part of the WPP Witness Protection Program, secured ka na, absuelto ka baka sa kaso kasi magiging state witness ka, titistigo ka hindi ka nakasama sa prosecution. Kung hindi mo susoli yung pera, nasa sayo na. So after the case, pupunta ka ng abroad, dahil state witness ka, tatago ka na, dala-dala mo yung pera ng bayan. Kaya I see where Secretary Remulla is coming from. Bago ka namin gawing state witness, ibalik mo muna yung pera, di ba? Kung talagang sincere ka. And biglang kumabigo si Erwin Tulfo. Alam nyo, ladies and gentlemen, simpleng-simple lang naman po ito. Kasi may nabanood ako isang vlogger na may isinto-sinto. Hindi ko na lang babanggitin. Ayaw kong banggitin yung pangalan niya kasi dito. Kasi wala naman, hindi naman kilala yun eh. Irrelevant yung tarantadong yun eh. Sabi nung itong isang tansong vlogger, pakinggan nga natin. Sandali Kasi para lang, ayoko nang dito yon, ayoko nang ilabas dito yon kasi sabi ko nga sa inyo, pag sinto-sinto, hindi na dapat pinapansin yan eh. Kaya lang yung kanyang argumento yung kanyang argumento ang ating importanteng pag-usapan. Okay? Ito yung sabi niya, wait chotomate. Ito sabi niya, wait lang, hindi paparinig ko na lang sa inyo Medyo sagad sa katangahan nitong tao na ito Sabi niya, wait. Wait. Ayan. Dito kay Marcul. Ito. Di ko na lang sa inyo para wag niyo nang dalawin, dagdag engagement lang yung kububuhan. Sa Senado dahil dito kay Marcoleta na pilit na sinasabi na wag daw ibalik ang mga perang ninakaw ng mga diskaya, no? Dito pa lang, tanga na Hina ng comprehension. Sabi daw ni Marcoleta, wag ibalik. Ang bobo ang putang ina. Saka nakarinig ng ganun. Hindi, di ba? Walang sinasabi si Marcoleta na wag ibalik. Restitution is after. Bakit kanyo? Pagsalitain nyo muna, alam mo, ganito yan strategy yan na kailangan mo, sige, aanuin mo muna. We will do all your support. Susuportahan ka namin lahat, anuhin namin. Basta sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Sino ang dapat mong i-booking mo na lahat. Di ba? Sabihin mo na, wag ka nang basta kami nang bahala sa'yo. Pero again, may pending case pa Pwede mo naman kasuhan Di ba? Hindi naman yung katulad dun sa mga napapanood mo sa pelikula na gumawa ng kasalanan tapos porket sa dulo may ginawang kabutihan, wala na kaagad. Yung napapanood nyo? Hindi ganun yun. Ang sinasabi dito, hayaan nyo muna magsalita yung tao, di ba? Pagsalitain nyo muna ng magkaalaman. Di ba? Sana lang ito. Pakinggan po natin isa pa. Tuloy natin. Ito pa sabi niya. Mga perang ninakaw ng mga diskaya, no? Parang nakakaduda tuloy. May komisyon ba siya kapag hindi nabawi ang mga pera ng mga diskaya? Parang ganun po naiisip ng mga tao no? Yun daw naiisip ng tao, may komisyon daw siya. Panginan yan. Paano
magkakakomisyon? Na-freeze nga eh. Gusto kong tuktukan to eh. Alam mo yung mga ganitong vlogger, ewan ko ba kung saan nakakuha ito ng idea at mag-vlog sila? O sinong nagsabi sa kanilang magulang nila, nagsabing, anak, matalino ka, mag-vlog ka na lang. Yahay mo si Banat Bay. Minsan may qualification din, huwag kang gagaya kay Erwin Tulfo. Ang ina naman eh, nakakabwisit. Paano magkakakomisyon kung i-finrest na nga yung accounts? Ano to, bibigyan ni Remulla? Tanda mo, finrest na. Si Remulla nagsabi, finrest na yung account. So, yung pera wala na. Freeze na nga eh. Anak ka ng weapon. Ito pa. Pero ito isipin mo, Marcoleta, tatanungin kita. Oh. Kunwari, may kumuha ng iyong cellphone, ninakaw. Ano bang gagawin mo? Naisin mo bang ikulong lang yung magnanakaw at hindi nang maibalik sa iyo ang cellphone mo? Tapos makakawala siya after 6 months, after... Ako may payo lang ako dun sa mga gustong mag-vlog Tangina na mag-aral muna kayo, pwede. Mag-aral muna kayo ng batas, kahit papaano, kahit hindi kayo abogado, para hindi na kayo nang nagbumukhang tanga. Ang pinag-uusapan dito, yung witness protection program. Ang pinag-uusapan dito, yung requirement of the law, na hindi ikaw ang pinaka-guilty. Ibig sabihin, meron pang guilty dun sa crime. Mas guilty sa'yo. Okay? Tapos ikukumpara mo sa cellphone na ninakaw na ikaw lang naman nagdagnakaw. Gago! Di ba alam mo, ewan ko sa'yo, Tutoy medyo ka nga, mag-aral-aral ka nang hindi ka nagmumukhang pitsu-pitsu na vlogger. Hindi mo pwedeng i-compare ang Apple dun sa Star Apple. Bakit ba? Natbay pareho naman silang may Apple. Iba pa rin yun. Eto kasi, meron gusto tayong malaman na sino pa yung mastermind behind it. Di ba? Hindi yung susuli mo yung cellphone, papatawarin ka, napala mo? Wala. Nalaman mo ba may mastermind? Doon sa pagnakaw ng cellphone, magnanakaw lang ng cellphone, may mastermind pa. Utangin na niyan. Nakakainit ng dugo itong mga ganitong tao eh. Again hindi natin pinapakita dito kasi ayaw na nating kawawa naman yung katangahan nitong vlogger natin. Inaano lang natin yung audio para yung kanyang issue tayo. Yun ang pag-usapan natin. Yung argumento niya ang tinatabla natin. Hindi siya. Malay mo, napag-utusan lang ito. Hindi natin alam. Kung malay mo, kung nabigyan lang ito, kaya ganito magsalita, di ba? Ayaan na ho natin. After 6 months, after 1 year, ganun po ba ang gusto mo? Ganun din po ba yung mga taong bayan? Bilyon-bilyon. No? Tapos igukulong mo si Magdiskaya. After 5 years, makakalaya. Tapos happy-happy na naman sila. Ganun po ba ang nais mo? Kaya napaka-logical lang po na ang sinasabi ni Boying Remulla na ibalik ang lahat ng perang nila. Kasi daw makakalaya din. After 5 years. Alam mo, kung kakasuhan naman ng economic sabotage yan, hindi ho makakalaya yan. It will take time. Ay nako. Sana, alam mo, Tutoy, sana nag-aral ka. Ay nako. Anyway, ayoko nang patagalin itong issue niya ito. Baka may issue lang ito sa jowa niya. At walang kulang sa pagmamahal. Kaya nag-vlog, di ba? Walang pumapansin, loser. Di ba? Baka lang naman. Sana lang mga ganito anuhin natin ha. Pag-isipan na mabuti, mag-aral muna, Totoy.
That was my point yesterday, Miss Karen. Sabi ko na isang tabi muna natin batas. Siguro it was taken out of context. Yes, but then let me read that to the public right now, because your statement was lauded on social media, and I quote, you said, sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Ayan. Ipaliwanag nyo yan because you were reminded by a colleague. We are mas mataas ang tao kaysa sa batas. Ipaliwanag mo yan, huwag kang magpalusot. makers here, right? But netizens lauded you for this statement. What did you mean? I did not say we have to break the law, Miss Karen. Literal, I mean... you said you have to bend the law. Bend the law. Ibig sabihin, it's as simple as it is. In every rule, there's an exception, Miss Karen, diba? That's bending the law. And then bending the law, I was addressing that to law enforcement authorities. Sinabi ni Karen, loaded daw siya ng mga netizen. Hindi ho totoo yun. Pinagtatawanan niya siya. Kasi again, nanggagaling yung argumento sa mali eh. Wala hong sinasabi si Marcoleta na hindi isole. Ang sinasabi, pagsalitain muna natin. Bakit ba ayaw niyong pagsalitain? Pangalawa, ganun din po ba ang ginawa ninyo kay Bryce at saka kay Alcantara para tanggapin sa state witness program? State witness program. Protection. Nagulo na ako. Nakakahawa si Erwin. Alam mo, kaya binabanatan to ni Ben eh. Alam mo, natawa ako dun sa banat ni Ben dito kay Erwin Tulfo. Kawawa ka naman, Sir Erwin. Ultimong kapatid mo, binabanatan ka. Di ba? Hindi kasi, sablay naman talaga yung mga prinsipyo at pananaw nitong maman to. Ano nangyari dito? Talaga naman ng buhay, oo. Ano lang eh. Nyenak lang yan eh. Yeah? Hindi kasi nga, ladies and gentlemen, hindi naman sinasabi ni Marcoleta paulit-ulit. Hindi naman sa hindi natin. The restitution comes after. Pagsalitain muna natin. Bakit sila Bryce? Bakit yung si Alcantara? Ipapasok nyo dyan. Sinuli na ba nila lahat ng pera nila? Hindi naman eh. Pangalawa. Ito pangalawang argumento. Naka-freeze naman yung account. Sabi nito ni Boying. Pina-freeze sa AMLAC. So, anong gusto nyo pang isole? Ayan na nga. Tapos pag nagsalita, isosoli naman yung sasabihin ng korte. Let the court say it. Pag kasi sinabi ng korte, tapos ang usapan. Tapos ang usapan, ladies and gentlemen. It will be forever. Kasi hindi pwedeng basta, sinabi ko lang, o sinabi lang ni Remulla. Hindi pwedeng ganun. Let the law say it. The judge say it. The court say it. Para it will be written sa kasaysayan na pinasosoli. Di ba? Halimbawa, yung pinasosoli ng ating korte na pera ng I think it was the correct me if I'm wrong, it was yung pera ni Imelda ba or something. Di ba? At least pagka sinabing mali ka, banat ba? Hindi, nasa ano yan eh. Inutos ng korte yan eh. Di ba? Hindi pwedeng baliin yan. Kung gusto mong baliin yan, kailangan mo pang iakyat sa higher court yan. Di ba? Iyon yung ibig sabihin ni Marcoleta. Eto na naman to si Erwin Tulfo, ewan ko. To authorities, to even officials of the court of law. I'm not addressing it to the public, to every individual na we have to bend the law, violate the law. I was addressing it to law enforcers, people in authority, officers of the court. When you said bend the law kasi, Ms. Karen, even if you look at Google, the definition of bending the law is to execute the law with leniency or flexibility, provided it is for humanitarian reason. What are these humanitarian reason? Overspeeding sa highway. Pag hinuli ka ng traffic enforcer, ng highway patrol, why are you overspeeding? Pumutok na po, paano bigyan ng misis ko, kailangan ko dalhin sa hospital, kailangan po umabot. Do you think bibigyan ka ng ticket ng police? Hindi. Sige, go ahead.
Curfew, minor, okay? 18, 16 years old, bawal. Sa Manila ngayon yata, may curfew sila ng isang Meron. minor. Okay, bakit ka nandito sa labas? Sir, nagtitinda po ako ng balot para may pangkain po kami ni mama dahil wala na po yung tatay ko. Ako na lang po buhay sana. Diba? These are the exceptions, Miss Karen. Diba? That's what I was talking about. Hindi yung bawat tao. Sometimes you have to bend the law for humanitarian reasons. And what did you mean in this particular sentence? How did you mean it in relation to the state witness issue? Because you meant it there. Dun mo din. Kasi they were saying due process eh. I heard they were saying na let's follow due process, okay? Kaya nga sabi ko, santabi muna natin kasi due process, when you say due process, we have to follow the law, di ba? Okay. Paano yung due process na we have to follow the law? Nagnakaw nga eh. Number one, may sigaw yung taong bayan, ibalik mo yan. Number two, napakasarap naman ng buhay mo, poproteksyonan ka pa ng pera ng taong bayan, inakaw mo na nga yung pera, binigyan ka pa ng security. Yun ang punto ko doon. Alam mo, mali kasi yung ginagamit nilang logic eh. Na ayan, bibigyan ka pa ng security, poprotektahan ka pa ng gobyerno. That's not the logic. That's not the reason why. Wag nating ibahin, Mr. Erwin. The issue is para magsalita na sila. At ilaglag na nila dapat ang lahat ng ilaglag. Unless ayaw mo yun. Unless ayaw mo malaglag yung dapat malaglag. Dahil ba ikaw ay dating parang malapit na kaalyado ni Romualdez? Gago! Kasi sana kung the same treatment ang ginagawa ninyo kay Bryce at kay hindi pala, ano ba pangalan ng isa? Kalimutan ko na yung pangalan ng isa. Si Alcantara. Si Bryce Hernandez at saka yung si Alcantara. Di ba? Sana kung the same treatment ang ginagawa ninyo, hindi eh. Porket hindi nagbanggit si Alcantara at saka si Bryce kay Romualdez, okay lang sa inyo, go, go, go. Diba? Halatang halata, sir. Naku po. We have to set aside that law and then siguro kailangan mo nang isoli yan. Hindi ko naman sabihin we bend the law, pumatay tayo, magnakaw tayo. I mean, that's not correct, Ms. Karen, yung interpretation. Bend the law, meaning to say... Mali ka kasi. Dapat, ang sinabi mo, on this issue, on this particular thing, it's not we want to bend the law. O kaya pwedeng baka may exemption. Mali eh. Sinabi mo, sometimes we have to bend the law. Meron ka pang Vox Populi, Volkswagen. Diba? May ganun-ganun ka pa eh. It will really trigger the people. Ganun pala yun. O pwede na tayo magwarla-warla basta sama-sama ang boses natin. Is you execute the law with leniency, with flexibility if you're a law enforcer, if you are an officer of the court of law. Di ba? Sa korte din, Ms. Karen, pag kinasuhan ka, nakapatay ka, sasabihin ng kalaban, hindi, murder yan. Yung judge will decide kung murder ba talaga. Tatanungin, titignan ng judge. Kung you were just protecting yourself, self-defense, napatay mo yung tao, is that murder? Of course not, Ms. Karen, di ba? Okay, Senator, you have Zaldico right now who is abroad. Nobody knows where he is. Some say he's in the US or some say Portugal, parts of Europe. But there are reports, right? You're seeing it on social media. You know that he has an apartment in Shangri-La Residences now, the penthouse. Supposedly, allegedly, he's building a house in Forbes Park. And you have photos coming out of the residence of Forbes Park. Ang tanong ko, how can, at this point, the government already freeze the physical assets? Because ang na-freeze na assets ngayon, Jigoy Estrada, am I correct? Kasama po ba si Zaldico sa na-freeze? That's according to the news reports I also saw yesterday afternoon, this online news ng mga media organizations na lahat ng kinasuhan ng DOJ
nirecommend ng NBI sa AMLAC na i-freeze yung kanilang mga assets sa Miss Karen. Kasama yata dyan si Congressman Saldico. Because the only thing that they can freeze are assets in the Philippines. Most likely, these congressmen have already moved it out of the Philippines. So physical assets ang masiseize. May tanong nga ang viewer dito, hindi ba pwede pasukin daw yung condominium? Baka may cash doon. Well, trespassing naman, ika nga, violation of... But sometimes we have to bend the law. Bakit diyan ayaw niyong i-bend the law? Yung pinag-uusapan ni si Saldico. Gago! Anak ng weteng talaga, oo. Ika nga, domain ang makakaso po doon sa... Unless the court grants a search warrant. Yun na nga kaya... Yun! Tama ka dyan, Karen! Tumama ka rin! Kaya nga, it is really important every time that there is a move from the government, it must be according to the law. The court should be the one deciding it. Agree ako dun eh. Kasi unless we want a lawless country, which is yan na nangyayari ngayon. Kaya nga kay Pangulong Duterte, kay Pastor Kibuloy, lahat na lang ng lawless na kung papaano nyo yun, nilusob ang KOJC, that's lawlessness. Pati dito ngayon kay Tebes, ganun din eh. Lahat na lang. Basta kalaban. Again, I am not saying wag natin ipatupad ang batas. Hindi ho yun. Dapat nga natin ipatupad ang batas. Antayin natin ng korte ang magsabi. File a case, do it in the right way. Due process, ika nga. Tulad nito sinasabi nyo, ang nakakapagtaka kasi, pag sa mga kaalyado, sa mga kakilala, meron due process. Pag sa kalaban, walang due process. Anak ng putang ina niya. Nakakabwisit sa Pilipinas. We can sometimes bend the law pagka kalaban. Pero pagkakakampi, hindi. Ano yan? Mahatulan yan ng korte. Gago! Tama, mali. Di ba? Alam mo, nakakainis talaga eh. Nakakainis ang ganitong klaseng sitwasyon sa ating bayan. Lahat po tayo nagkakaiba-iba ng opinion. Because we are human beings, we have different mind, different background, different political leaning. But the arbiter of all of these things are our laws. Yung ating mga batas. And the only people who can interpret the law, kunwari ay merong disagreement on the law, walang iba kung hindi ang korte. Kaya nga there is such thing as filing of cases in the court. Diba? So, halimbawa, may ginawa isang tao. Sa tingin niya, tama yung kaya niya ginawa. Pwede magdemanda itong isa. Sabihin niya sa korte, mali yung ginawa. According to this law. Sasabihin naman ng abogado nitong inaccused, according to this law. Pareho silang may kanya-kanyang interpretasyon. Bawat abogado may interpretasyon ng batas. Hindi mo pwedeng tanggalin yun. Yan po ay kalayaan ng isang bawat abogado. Ngayon, paano na? Yan pumapasok ang korte at sasabihin ng korte, ito ang tamang interpretasyon ng batas. Kaya nga isusulat nila yung court decision eh. Ito ang tama, ganito ang tama. You are found guilty or you are found innocent or something like that. Let the court say it. Hindi ikaw, Erwin Tulfo. Yan ang problema sa inyo eh. Kaya ka nasasabo ng kapatid mo. Dahil sa mga ganyang estilo mo. How I wish la talaga pumasok din si Ben. Ano? Hindi ako, kasi ibang-iba ko kasi si Ben. Si Senator Ben, ibang-iba ho siya mag-isip sa mga kapatid niya. Kaya nga narinig kong ganyan sinabi niya. Sabi ko, parang si Aimee to. Sabi niya kasi,
Wag niyo akong tawaging tulpo. Tawagin niyo akong bitag. Kasi iba ako sa kapatid ko. Nako, sa blog-blog. Ako din, wag niyo akong tawaging... wag ganun, Banat Bay. Pareho naman kami ng kapatid ko. Pareho kaming... hindi kami parehong secret. Basta, pareho naman kami ng prinsipyo sa buhay. Anyway, yun lang po mga kababayan. Sana po, kasi alam mo, mali ito, maling-mali ho ito. Itong klaseng ganitong pananaw. Delikado ho ito. Nakakatakot ho ito. Dahil people will interpret it na, sabi nga nung iba, paano kung magdesisyon ng taong bayan na wag magbayad ng tax? Delicate. Delikado ho yun. I mean, again ako doon. Gusto ko yun. Tangina nang mabawasan ng gastos ko. May palakwatsa ako, di ba? Kaya lang, delikado ho yun. Kawawa ho ang gobyerno. Hindi ho tatakbo mga empleyado. Kawawa naman. Madadama yung mga hindi magnanakaw sa gobyerno. Hindi pa pwedeng ganun. We have laws to follow. Remember, don't ever forget this. This is one of the reason why Jesus was persecuted. Ito ang isa sa mga pinang-corner kay Jesus eh. Remember at that time, ang Israel ay nasasakupan ng Egypt. Okay? Nasasakupan sila. Ay, hindi pa. Egypt, sorry. Paano pala ni Abraham yun? Ay, ni Joseph. Nasasakupan sila ng Rome. Mapepeg news ka pa. Hindi, totoo. Nasasakupan sila ng Rome. And yun na sinusunod nila, di ba? Yung si Caesar. Yung masarap yung salad. Hindi, si Caesar, di ba? Kaya nga tinanong siya pagdating sa tax. Kasi dito, nagagalit yung mga Hudyo. Nagagalit sila na, bakit kami magbabayad ng tax sa Rome? May sarili kaming gagalit sila. Dito kinorner ang Panginoong Hesus, sabi, what do you think? Kanino ba dapat bayaran ng tax? Magbayad ba dapat tayo sa mga leaders natin dito sa mga Hudyo, ito mga Pariseo, ito mga dito tayo magbabayad o magbabayad tayo sa sumakop sa atin ng Rome? Kino-corner siya dito. Kaya lang, there is a law to follow. And that law is dapat magbayad ng tax ang mga Israelites sa Rome. Ano nangyari? Di ba? Sabi ng Panginoon, tingnan ko yung coins. Sino nakalagay dyan? Di ba si Caesar? Give to Caesar what is due to Caesar. Ibig sabihin, follow the law. No matter what, you have to follow the law. That is the law. Kaya nga mga kababayan, ang pinaka-lawbreaker walang iba kung hindi si Satanas. Siya po ang nagrebelde. Siya po ang pinaka-nagrebelde po. At nakakalungkot dahil tayo pong mga Pilipino ay may mga ganitong leaders na tila parang iniengganyo pa na minsan kailangan i-bend ang batas. Hindi po. Hindi po tama yan, Sir Erwin Tulfo. No matter, sabi nga nila, hard or harsh ang law, we have to follow it. We have to follow it. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.